Bago tayo nakarating dito, what's one thing na inalis natin sa buhay natin kaya tayo nanalo? Ito yung bagay na tinanggal ko kung bakit somehow kahit papano nananalo-nalo na tayo sa buhay. Alam mo kung ano yun? Pagiging reklamador. Tinanggal ko yun. Yayaman ka lang talaga sa buhay kapag inalis mo yan. Kasi para sa akin, the moment I decided to win, inalis ko na agad yung thought sa isip ko na pwede pa akong magreklamo. Kaya ka nagreklamo dahil tamad ka. So ibig sabihin lahat ng reklamador tamad. Yes. Kasi Ganon. ano mo yung nirereklamo mo? The moment na may nirereklamo ka, ibig sabihin may bagay kang ayaw. Pero kapag wala kang ibang inisip kundi sarili mo, kung paano ka lalago, paano ka magtatagumpay, tingin mo may nirereklamo ka pa. Wala na. So mga boss, nandito tayo ngayon sa panibagong episode ng RDR Podcast. As you can see, nasa ibang location tayo ngayon. Actually, we are on the most expensive yacht in the Philippines and it's called Happy Life. Chilling around at pakakasama ko ngayon, walang iba, ang may-ari ng KCO, ang Sosya, na nagbibigay ng napakaraming oportunidad sa napakaraming tao. Walang iba, nag-iisang Josh Mojica. Thank you, Dad. Ano ba magandang pag-usapan natin ngayon? The feeling na naranasan natin ngayon, Yeah, yung paramdam natin ngayon, we're chill, yeah. we're very relaxed, tapos ang sarap ng buhay, di ba? Mm. And all of this is a result of our hard work. Tama? And before anything else, bago tayo nakarating dito, may isang bagay tayong ginawa para manalo eh. Para sa akin, yun yung gusto kong ipag-usapan natin sa harapan ng camera. Kung paano ba tayo nanalo? What's one thing na inalis natin sa buhay natin kaya tayo nanalo? Kung ako papipiliin siguro kung meron akong isang bagay na tinanggal. Kasi lahat ng tao, innate sa mga Pilipino, meron ito eh. Pero ito yung bagay na tinanggal ko kung bakit somehow kahit papano nananalo-nalo na tayo sa buhay. Alam mo kung ano yun? Pagiging reklamador. Tinanggal ko yun. Right. Tinanggal ko yun. Tama. Kasi wala akong nakita eh. All throughout these years, wala akong nakitang taong umasenso na reklamador. Kasi para sa akin, the moment I decided to win, yung moment pa lang na inisip ko na kailangan manalo ako sa buhay, kailangan magtagumpay ako, inalis ko na agad yung thought sa isip ko na pwede pa akong magreklamo, pwede pa akong mapagod, Yeah. pwede pa akong mapuyat, Yeah. pwede ko pang sabihin na gutom ako, pwede ko pang sabihin na antok ako, pwede ko pang sabihin na hirap ako sa buhay, hindi na. Kailangan mo alisin sa utak mo yun. May tanong ako, yung pagiging reklamador ba somehow masasabi natin excuse or sometimes yung pagiging reklamador is valid? Excuse ba siya? Akin, it was never valid and I think escape yun eh. Hindi siya excuse. Kumbaga, Escape siya. escape siya. Oo. Kasi pag nagreklamo ka sa isang bagay, pag sinabi mong ganito kasi mahirap kasi. So escape mo siya para gawin pa din yung isang bagay na yun. Yeah. Halimbawa, nagreklamo ka, simpleng reklamo, naiinitan ka, ba't di mo solusyonan? Ba't di ka pumunta sa malamig na lugar? Yeah. Diba, escape mo siya para gumalaw. Yeah. Dahil sa katamaran siya action. Kaya ka nagreklamo dahil tamad ka. So, ibig sabihin, lahat ng reklamador tamad. Yes. Kasi Ganon. ano mo yung nirereklamo mo? The moment na may nirereklamo ka, ibig sabihin may bagay kang ayaw. Pero kung may freedom ka, may pera ka, nagagawa mo lahat ng gusto mong gawin, tingin mo may nirereklamo ka pa. Wala na. Eh, paano yung mga nagre-reklamo? Maliit ang sahod. Nagre-reklamo, mahal ang gasolina. Nagre-reklamo, napakamahal ang bilihin. Nagre-reklamo, walang pang matrikula ng anak. Nagre-reklamo sa napakaraming bagay. Masasabi mo bang tamad sila? Eh, karamihan ng mga nagre-reklamo na yan ay parte rin ng lipunan ng Pilipinas. That is a different type of complaint. Oo. So yung reklamong pinag-uusapan natin, yung reklamo lang sa sariling buhay. So, ito Pero yung yung reklamo reklamo na na- self-pity. Yes. Pero yung reklamo na may external na, that kailangan kahit papano, syempre, ang kailangan mong gawin doon, makope mo lang yun. Ang kailangan mong gawin doon, tanggapin mo yun, acceptance. Yeah. Kasi yung lahat ng external nakaka-apekto sa buhay natin, yayaman ka lang talaga sa buhay kapag inalis mo yan. Kapag wala kang ibang inisip kundi sarili mo, kung paano ka lalago, paano ka magtatagumpay, regardless of how you feel, regardless of the government, regardless of the people around you, regardless of your mindset, regardless of your quality of life. Yeah. So, I think the one thing talaga na kailangan mo alisin nga at tanggalin, reklamo in all aspects. Kasi ikaw ba, Dad? Before ba, nagreklamo ka sa gobyerno nung mahirap ka? Hindi eh. Hindi pa din, di ba? O kaya kayo, Mama? Hindi, pero hindi ko masasabing reklamo na bino-voice out mo. I mean, meron kang discomfort. May discomfort kang nararamdaman. Example, napanood mo yung mga korrupt na politiko. Para sa akin, discomfort yun eh. And also inconvenience. Yeah. Discomfort at inconvenience is totally different from complaining. Yes.
So yun yung para sa akin, no? So may inconvenience, may discomfort, pero tuloy ang buhay eh. Kasi kaysa mag-focus ako dyan sa mga negative na mga bagay na yan, I will just choose to win. Ito yung surprisingly, no? Alam mo ba, pag tinigil mo yung reklamo, karamihan kasi ng oportunidad lumalabas tuwing may problema at may krisis. Kaya imbes na nagre-reklamo ka, just be creative. How can I actually create opportunity around this situation? So ako ganun ang thought process ko. Laging ganun. Example, tumaas ang gasolina. Ang naisip ko kagad on the spot, magparating kaya ako dito ng mga charger, ng mga EV, kasi for sure magkakaroon ng surge ng bibili ng electric vehicle dahil tumataas yung gasolina. So sa akin, nakita ko siya, okay, discomfort, inconvenience, tumaas ang gasolina. What we can actually do best is, bili tayo ng solusyon. Ang solusyon ay magparating ka na maraming EV charger. So that's one business opportunity na tinitingnan ko. Ganun ako mag-isip eh. Kasi naniniwala ako na ang mga successful na tao, kahit anong situation mo ilagay yan, magiging successful yan. The only problem is, people fail in life because they choose to react. They choose to be reactive on the things that they cannot actually control. Yes. Because you can never control anything na hindi sarili mo lang. Yeah. You can control the weather, you can control the government, you can control the people around you. And based sa sinabi mo, Dad, what I think is, whenever you feel the need to complain about something, Yeah. convert it into action. Alright. Tama, di ba? Yes. Whenever you feel na parang kailangan kong ireklamo to kasi ang pangit na nangyari. Oo. Parang gusto kong ireklamo tong nararamdaman ko na to. Parang gusto kong i-voice out, gusto kong mag-react, gusto kong magalit. Convert it into action. Yeah. How can I make this better? Paano ko perahin to? Yeah. Paano ko gawing opportunity tong kinaayawan kong sitwasyon ngayon? O reklamo ng marami, mataba sila. Mag-exercise. Simple lang ang solusyon. Reklamo ng marami, mataas ang blood pressure, mataas ang blood sugar. Ayusin mo yung kinakain mo. Kaysa magreklamo ka dyan, di ba? So yun yung sinasabi ko that there's tons of opportunity kapag ka may problem. What can you say sa mga taong ang daming gino-complain pero wala silang gustong ayusin sa sarili nila? Anong masasabi mo ron? Reklamo na reklamo, walang gustong ayusin sa sarili nila. Yung mga taong reklamo ng reklamo, tapos wala namang gustong ayusin sa sarili nila, tanggapin nila na hanggang dyan na lang sila. Stay complaining. 'Di ba? Kasi yun lang naman talaga ang kahihinatnan ng taong reklamo ng reklamo at walang ginagawa sa sarili. Oo. Unang-una, negative energy yan. When someone complains, they just put out negativity to the world. Sa nakakarinig, sa kasama nila sa bahay, Yeah. nakakasalamuha nila, and everyone around them. It's a negative feeling, meaning negatibong tao sila. So one thing that can help you is to become a positive person Yeah. that can help you remove nagging and complaining. Maaalis mo yan sa sarili mo. Kapag naging positibong tao ka, shit happens, ano man ang mangyari, we never complain. We just enjoy life, let it happen, solusyonan ang dapat solusyonan, and trust God about it. Kung ano man ang mangyari, ganun lang kasi ang nagiging mindset lalong-lalo ng mga top successful na tao na nakikilala ko. Yeah. Kahit anong mangyari sa buhay nila, they never complain. Ako luckily, Dad, natutunan ko siya at a very young age. I didn't complain about how my mother treats me. Hindi na ako nag-complain. Hindi mo nga nakilala tatay mo. Hindi ako nag-complain sa kung ano mang gusot na nangyari sa buhay ko. Tinanggap ko lang, took it as a fuel para magtrabaho ng sagad, matulog ng bitin, gawin lahat ng dapat kong gawin para magtagumpay. And andito na tayo, Dad. Kasama na kita. Nasa pinakamalaking yate tayo dito. Pinakamahal. Pinakamahal na yate tayo here sa Manila. And we're enjoying life. As if pwede kami mag-complain. Ano pwede natin i-complain ngayong araw? Late sila. Mahal ang gas nito eh. Ang mahal ng gas ngayon. Hindi makakasama kaming na late, pero wala kaming pang chill lang, okay lang, naubusan ng tubig dito kanina, nangiinom okay lang, walang pake. Ano naman, diba? Life is good. Isa pang gusto nyong example. Alam mo, meron akong take dyan eh. Para mawala yung complain mo sa buhay, learn to appreciate small things in life. Because those small things in life, that would make you a better person. Pag natutunan mong i-appreciate yung mga maliliit na bagay sa buhay, kasi kaya naman siya naging maliit na bagay, alam mo kung bakit? Normal na ginagawa nila sa buhay. Pero yun pala yung pinakamalalaking bagay sa buhay mo kapag ka malapit ka nang mawala sa mundo. Kagaya ng paggising, be grateful pag gigising ka. Kasi pag malapit ka nang mawala sa mundo, pag may sakit ka na, yung paggising mamimiss mo kasi may sakit na hindi na makatulog. Yung paglalakad, maraming taong pilay, hindi na makalakad, na injury na. Yung nakikita mo yung mga maraming bagay, maraming mga tao, hindi na sila makakita. So yung mga maliliit na bagay na yan, if you will be grateful and stop complaining, maniwala ka, magiging successful ka sa buhay. Yun talaga yun.
Kaya marami nagsasabi na wala nang pag-asa dito sa Pilipinas. Wala ka ng pag-asa talaga dito sa Pilipinas kung ang sinabi mo wala nang pag-asa dito. At the moment pa lang na ganyan ka mag-isip, wala ka ng pag-asa. It's all about the mindset. So when you want to change your life, you start with your mindset. You start with how your mind process. Paano ka mag-isip? Kasi it will dictate your future. Don't spit out negativity. Don't nag, don't complain. Kahit ano pa yan. Kahit ano pa yan. Huwag ka mag-complain. Panoorin mo magbago ng maayos yung buhay mo. Even yung pang-araw-araw mo lang Mag-adapt yan. Gaganda ang future mo. And before we end, no, I just want to share something to all of you guys. Wanna share this because sa sobrang dami ko nang nakausap na business owners, I mean in all walks of life, babae, lalaki, tibo, bading, matanda, bata, nag-uumpisa, bumagsak, lahat ng klase ng tao na nagtagumpay sa buhay na kausap ko na yan. And there's only one thing common sa kanilang lahat. One thing common, hindi puhunan, hindi kapital, hindi itsura, hindi talent, hindi anything. Ano yun? Isang bagay lang talaga common sa kanila. Yung tinatawag natin na grit. G-R-I-T. Yun ang meron sila. Yung consistency sa buhay na kahit pumihit, paurong, pakabila, yung tadhana sa kanila, sila yung gumagawa ng tadhana nila. Hindi sila nag-give up. And para sa akin, that's one characteristic that everybody must have. Be consistent Ganda. and have that grit and be grateful. Sobrang ganda nun. The moment na tanggapin mo na ikaw lang yung makakapagpabago ng buhay mo, kahit saan pa lumiko yan, ipipihit mo yan. Ipipihit mo yan. Parang yung kanina si Kapitan. Diretso lang eh. Eh gusto niya ipihit yung barko. Iniikot niya lang. Alam mo, may realization ako sa ganun. Ganun nina-navigate lang pala, no? Totoo. Yan lang din ang buhay eh. Kahit na the wind sails you on a wrong direction, on the direction na hindi mo naman gusto, trust on God na dadalin ka niya sa tamang destinasyon. And enjoy the journey, guys. Enjoy the journey. Kasi journey talaga yung pinaka-fulfilling. It's not the destination, it's the journey. Actually, mamimiss niyo yung mga hirap ninyo pagka medyo umangat-angat ka eh. Mamimiss niyo yun. Mamimiss niyo yun. Alright, so maraming salamat, Josh. Thank you so much. And follow us for more RDR podcast. I-follow nyo po kami. Click that notification bell para lagi ngayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli, maraming salamat and God bless it.